Siguraduhin mong pipirma siya, Paulo. Huwag kang malambot. Isang piraso lang naman ng laman ang kukuha sa kanya, kapalit ng buhay mo at ng future natin. Ang boses ni Aling Rosa ay kasing talim ng labaha, humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng pinto, napatigil si Liana. Ang kanyang mga kamay, nakulubot at puti. Dahil sa maghapong pagbabad sa matapang na sabon, sa tiyanggian ay nanginginig. Bit-bit niya ang isang supot ng mainit na sopas. Ang huling pera niya para sa araw na yon, ibinili niya ng pinakamasarap na luto, sa kanto, dahil akala niya muling bumalik ang lagnat ng kanyang asawa. Amoy ng mainit na gatas at paminta ang sumasabog mula sa supot. Isang amoy na dati-rati simbolo ng pag-aaruga at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang init nito ay tila pumapaso sa kaniyang dibdib. "I know, ma. Konting tiis na lang," sagot ni Paulo. Ang boses nito na dati puno ng tamis kapag humihingi ng pabor, ngayon ay malamig at kalkulado. "I'll make her feel na hero siya. Alam mo naman si Liana, basta para sa pamilya. Kahit buhay niya ibibigay niyan. Just make sure Selena's dad is ready for the payment. Kapag natapos na ang surgery at nakuha na natin ang pera, we can finally move out. Iwan na natin ang basurang buhay na to." Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Liana. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang paang nakayapak ay dahan-dahang gumagapang paakyat sa kanyang mga binti, patungo sa kanyang puso. Ang hiya, ang matinding pakiramdam ng pagkapahiya at pagkabigo, ay lumunod sa kanya. Hindi siya makasigaw, hindi siya makaiyak. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 7 taon, ang paglalaban ng damit ng ibang tao hanggang sa magdugo ang kanyang mga kuko, ang pagtitipid sa sariling pagkain para may maipambili ng gamot ni Paulo, ay tila isang malaking biro. Dahan-dahang lumiyad ang pinto. Nakita ni Liana ang kanyang asawa, ang lalaking akala niya ay naghihingalo sa kama, na prenteng nakaupo at humihigop ng mamahaling kape, malayo sa hitsura ng isang taong may malalang sakit sa bato. Sa tabi nito, ang kaniyang biyenan na si Aling Rosa ay may hawak na mga dokumento. Ang mukha ay puno ng kasakiman na hindi nito na itatago sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Nabitawan ni Liana ang supot ng sopas. Ang plastik ay pumutok sa sahig. Ang malapot at mainit na likido ay humahalik sa kanyang mga paa, kasabay ng tunog ng pagkabagbag ng kanyang buong pagkatao. Ang sopas na kanyang pinaghirapan ay dahan-dahang kumakalat sa maruming sahig, hinaluan ng dumi at alikabok. Pura na katulad ng pagtingin nila sa kanya. "Leliana," nauutal na tawag ni Paulo. Mabilis siyang humiga at nagkunwaring nanghihina. Hinahabol ang hininga habang pilit na inaabot ang kanyang dibdib. "Love, kanina ka pa ba dyan? Nahihilo ako. Ang sakit na naman ng likod ko." Ang bilis ng pagpapalit ng anyo ni Paulo ay nagdulot ng matinding pagduwal kay Liana. Gusto niyang isuka ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya rito. Tumingin siya kay Aling Rosa, na ngayon ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit, isang haplos na tila may lason. "Liana, buti dumating ka," sabi ni Aling Rosa. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Lumalala ang lagay ng asawa mo. Sabi ng doktor, wala ng oras. Kung hindi ka pipirma sa donasyon bukas, baka burol na ang ihanda natin. Isipin mo si Luis, Liana. Gusto mo bang lumaking walang ama ang anak mo? Utang na loob. Gawin mo ito para sa amin." Tumingin si Liana sa mga mata ng kaniyang biyenan. Doon niya nakita ang refleksyon ng kaniyang sarili. Isang babaeng mukhang pagod, losyang, at madaling lokohin. Ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, may isang bagay na nagsimulang mag-apoy. Hindi ito ang apoy ng galit na sumasabog, kundi ang apoy ng isang mitya na nagsisimula ng magliyab sa dilim. "Utang na loob?" mahinang tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay tuyo, tila buhangin. "Ang utang ko ba sa inyo ay kailangang bayaran ng sarili kong laman o ng sarili kong kamatayan?" Bahagyang nagulat si Paulo
Ngunit mabilis itong bumalik sa pag-arte. Liana, what are you saying? Mahal kita, pero kailangan ko ng tulong mo. You're my only hope. Sa sandaling iyon, narinig ni Liana ang yabag ng maliliit na paa mula sa kabilang silid. Si Luis, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, ay nakasilip sa siwang ng pinto. Hawak ang isang lumang laruan na tahi-tahina. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at kalituhan. Nakita ni Luis ang sopa sa sahig. Nakita niya ang kanyang amang nag-aartista at ang kanyang inang nakatayo na tila isang estatwa sa gitna ng trahedya. Biglang tumunog ang cellphone amapo ni Paulo sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen, maliwanag sa gitna ng madilim na silid. Kahit mula sa malayo, nabasa ni Liana ang pangalan ng nagpadala. Selena, love, everything is set. The surgery is scheduled for 8:00 ng umaga tomorrow. After that, we're free from her. Can't wait to be with you. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Ang amoy ng sopa sa sahig ay nagsimula ng lumamig. At kasabay nito, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Liana ay tuluyan ng naputol. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip, lumapit siya sa kama. Tiningnan ng diretso sa mata ang asawang 7 taon niyang minahal at ngumiti. Isang ngangiting mas nakakatakot kaysa sa anumang palahaw. Sige Paulo, bulong ni Liana. Pipirma ako. Ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo. Kinuha ni Aling Rosa ang ballpen ng may kagalakan, ngunit hindi niya napansin ang paraan ng paghawak ni Liana sa papel. Hindi ito pirma ng isang biktima. Ito ay marka ng isang babaeng nagsisimula ng magbilang ng mga hakbang para sa kaniyang paghihiganti. Pero tandaan ninyo ito, dagdag ni Liana habang ang kaniyang paningin ay nakatuon kay Luis na patuloy na nakamasid. Ang bawat patak ng dugo na mawawala sa akin bukas ay may katumbas na singil na hindi ninyo mababayaran ng kahit anong halaga. Bago pa makasagot ang dalawa, isang malakas na katok ang bumasag sa tensyon. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay katok na tila isang babala. Liana, buksan mo to! Sigaw ng isang boses mula sa labas. May kailangan kang malaman tungkol sa asawa mo. Ang pintuan ay niyanig ng sunod-sunod na paghampas. Tila ba nais gibain ang manipis na kahoy na naghihiwalay sa katotohanan at sa kasinungalingan. Si Tia Merly iyon, ang kapitbahay na laging nakamasid at tanging nakakaalam sa mga sikretong itinatago sa likod ng bakod ng kanilang bahay. Ngunit bago pa makahakbang si Liana, mabilis na humarang si Aling Rosa. Ang kanyang katawan ay tila naging isang pader na bakal at ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo mula sa pagiging mapag-alagang biyanan tungo sa isang babaeng handang pumatay para sa kanyang interes. Merly, umuwi ka na. Gabi na at may sakit ang anak ko. Huwag kang nanggugulo. Sigaw ni Aling Rosa sa tapat ng pinto habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa trangka. Rosa, kailangan kong makausap si Liana. Nakita ko si Paulo kanina sa mall. Kasama ang babaeng hindi na natapos ni Merly ang kaniyang sasabihin. Sa isang mabilis na galaw, binuksan ng bahagya ni Aling Rosa ang pinto at itinulak ang matanda palabas bago ito tuluyang isara at ilak ng triple. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila hatol ng kamatayan sa pandinig ni Liana. Tumingin si Aling Rosa sa kanya, hingal na hingal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang inaayos ang kanyang suot na rosaryo sa leeg. Huwag kang makikinig sa chismis na yan, Liana, sabi ni Aling Rosa. Ang boses ay bumalik sa isang mapanlinlang na lambing. Inggit lang yan si Merly dahil alam niyang mahal na mahal ka namin. Halika rito, maupo ka. Hinila ni Aling Rosa si Liana sa harap ng altar na puno ng mga rebulto ng santo. Ang amoy ng namamatay na kandila at ang amoy ng luma at maalikabok na silid ay tila sumasakal sa hininga ni Liana. Doon, sinimulan ng kaniyang biyenan ang pinaka-epektibong sandata nito, ang pagpapaalala ng utang na loob. Naalala mo ba, Liana?
noong namatay ang mga magulang mo at wala kang matirhan? Sino ang nagbukas ng pinto para sa'yo? Sino ang nagpakain sa'yo noong wala kang kahit isang kusing? Ako, Liana. Itinuring kitang anak. Binigay ko sa'yo si Paulo para magkaroon ka ng pamilya. Bawat salita ay tila isang kadena na pumupulupot sa leeg ni Liana. Ang hiya ay muling bumangon. Ang pakiramdam na wala siyang karapatang tumanggi dahil sa mga kabutihang natanggap niya noon. Ngunit habang nagsasalita ang biyenan, napansin ni Liana ang isang bagay sa ilalim ng lamesa ng altar. Isang maliit na itim na pouch. Hindi yon pag-aari ni Aling Rosa. Amoy ito ng mamahaling pabango. Ang amoy na kasing tapang ng pabango ni Selena. Ngayon, Liana, oras na para suklian mo ang lahat ng yon. Patuloy ni Aling Rosa. Habang hinahaplos ang buhok ni Liana, nang napakahigpit na tila ba sinasabunutan siya nito sa paraang hindi halata. Ang pagbibigay ng bato ay maliit na bagay lang kumpara sa buhay na ibinigay ko sa iyo. Isang piraso lang ng laman, kapalit ng kaligtasan ng asawa mo. Huwag kang maging makasarili. Kung mawala si Paulo, wala na rin kayong silbi ni Luis dito sa bahay na ito. Ito ay isang banta na binalot sa asukal, isang ultimatum na ang ibig sabihin ay, magsakripisyo ka o itatapon namin kayo sa kalsada. Gagawin ko po, Nay, sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa itim na pouch. Para kay Paulo, para sa pamilya, mabuting bata. Nakangiting sagot ni Aling Rosa. Magpahinga ka na sa loob ng kwarto mo. Huwag ka nang lalabas. Ako na ang mag-aasikaso kay Luis. Kailangan mong maging malakas para sa operasyon bukas ng umaga. Pinilit ni Liana na maglakad patungo sa kaniyang silid. Bawat hakbang ay tila may bigat ng semento. Pagpasok niya, nakita niya si Luis na nagtatago sa ilalim ng kumot. Ang bata ay nanginginig. Sa isang maliit at maduming kamay, may inabot si Luis sa kaniyang ina. Isang pirasong papel na gusot-gusot. Ma, nakita ko po ito sa basurahan ni Papa. Bulong ni Luis. Ang mga mata ay puno ng luhang, hindi mailabas dahil sa takot. Binuksan ni Liana ang papel. Hindi ito reseta ng gamot. Ito ay isang kontrata ng bilihan ng lupa sa isang mamahaling subdivision sa Tagaytay. Ang nakapangalan na may-ari? Paulo Mercado at Selena Villafuerte. Ang petsa ng pagbili ay noong nakaraang linggo pa, noong panahong nagkukunwari si Paulo na hindi na siya makabangon dahil sa sakit. Ang hapdi ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang hiwa ng kutsilyo. Ang kaniyang bato ay hindi ililipat sa kaniyang asawa upang mabuhay ito. Ang kaniyang organo ay ibebenta upang pondohan ang bagong buhay ng kaniyang asawa kasama ang ibang babae. Niyakap ni Liana ang kaniyang anak ng mahigpit. Walang hikbi, walang tunog. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na siya ang biktima na dinala rito 7 taon na ang nakakaraan. Siya na ngayon ay isang inang handang sunugin ang buong mundo para iligtas ang kanyang anak. Matulog ka na, anak, bulong ni Liana. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Habang nakapikit si Luis, kinuha ni Liana ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. May isang numero siyang tinawagan, isang numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Isang kaibigan mula sa kanyang nakaraan, bago siya naging isang bilanggo sa bahay na ito. Hello? Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Liana sa kabilang linya. Pero kailangan nating gawin ito sa loob ng operating room. Mula sa labas ng kwarto, narinig ni Liana ang tawanan ni Paulo at Aling Rosa habang naghahanda sila ng alak para mag-celebrate. Ang tunog ng mga basong nagkakalambugan ay tila isang insulto sa kaniyang pagkatao. Ngunit hindi sila nag-iisa sa pagpaplano. Dahil bukas, ang talim ng anit na gagamitin sa kanya ay siya ring puputol sa lahat
ng kasinungalingang bumubuhay sa kanila. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay pumasok sa siwang ng bintana, ngunit hindi nito dala ang init ng pag-asa. Sa halip, ang liwanag ay tila isang malupit na sulo na naglalantad sa bawat dumi at lamat sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Amoy ng sinangag at bawang ang bumabalot sa kusina. Isang pamilyar na amoy na dati-rati nagbibigay kay Liana ng lakas para harapin ang maghapong paglalaba. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay tila lason na humahalo sa kanyang laway. Sa ibabaw ng kama, dahan-dahang kumilos si Paulo. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, umaarte na tila ba ang bawat paggalaw ay nagdudulot sa kanya ng matinding hapdi. Liana, love. Tawag niya. Ang boses ay sadyang pinalitaw na paos at galing sa ilalim ng lalamunan. Dito ka lang sa tabi ko. Natatakot ako. Baka hindi ko nakayanin ang bukas. Lumapit si Liana. Dala ang isang basong tubig. Ang kaniyang mga kamay ay nananatiling matatag. Walang panginginig. Kahit na ang kaniyang puso ay tila isang basyong bote na walang laman. Hinawakan ni Paulo ang kaniyang kamay. Ang kaniyang palad ay mainit, tuyo at puno ng lakas. Malayo sa palad ng isang taong may taning na ang buhay. Don't worry, Paulo. Nandito lang ako. Ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Sagot ni Liana. Ginamit niya ang kanyang Makata-style na pananalita. Isang paraan ng pagsasalita na tila nagmumula sa isang tapat na asawa, ngunit sa loob-loob niya ay bawat titik ay isang sumpa. Liana, promise ko sa'yo, pagkatapos nito, magbabago ang buhay natin. Bulong ni Paulo habang hinahaplos ang pisngi ni Liana. I'll buy you that house in the province na lagi mong pinapangarap. Yung may malawak na garden para kay Luis. No more washing clothes for other people. Magiging reyna ka na sa sarili nating mansyon. Just trust me, okay? Gagawin natin ito para sa future ng anak natin. Pinanood ni Liana ang paggalaw ng mga labi ni Paulo. Ang bawat pangako ay tila isang makulay na bula na pumuputok sa hangin. Nag-iiwan lamang ng malagkit at maduming likido. Napatingin si Liana sa mga daliri ng asawa na nakahawak sa kanyang braso. Napansin niya ang mga kuko nito, malinis, maayos ang pagkakatrim, tila bagong pedicure. Isang lalaking nakaratay sa sakit ay hindi mag-aalala sa kanyang mga kuko. Mas masakit pa rito, nakita ni Liana ang panakanakang sulyap ni Paulo sa kalendaryong nakasabit sa dingding. Ang petsa ng operasyon ay binilugan ng pulang tinta, tila isang target na kailangang tamaan. Ang mga daliri ni Paulo ay bahagyang kumakatal, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa pananabik sa milyon-milyong pisong matatanggap niya kapalit ng organo ng kanyang asawa. I trust you, Paulo. Higit pa sa iniisip mo, sabi ni Liana. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal na gagamitin sa kanya bukas. Lumabas si Liana para asikasuhin si Luis. Iniwan si Paulo na nagkukunwaring natutulog muli. Ngunit sa paglabas niya, nadama niya ang presensya ni Aling Rosa sa dilim ng pasilyo. Ang matanda ay nakasandal sa pader, hawak ang isang listahan ng mga gamit na bibilhin, mga mamahaling alahas, at bag na hindi kayang bilhin ng isang pamilyang naghihikahos. Siguraduhin mong hindi ka kakain ng anuman simula mamayang gabi, Liana. Paalala ni Aling Rosa nang hindi tumitingin sa kanya. Kailangang malinis ang sistem mo para sa operasyon. Isang pagkakamali mo lang, buhay ng anak ko ang nakataya. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang latay sa likod ni Liana, ngunit hindi siya kumibo. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng bahay, tila isang masunuring asawa na naghahanda para sa kanyang huling sakripisyo. Dumating ang gabi, ang katahimikan sa bahay ay naging mas lalong mabigat. Pilit na pinatulog ni Liana si Luis, ngunit ang bata ay hindi mapakali. Alam ni Luis na may maling nagaganap, ngunit sa kanyang murang isipan, ang lahat ay tila isang masamang panaginip na hindi niya magising-gising. Hating gabi na nang magising si Luis dahil sa matinding uhaw. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama
Ang kaniyang maliliit na paa ay walang tunog sa ibabaw ng sahig. Habang papalapit siya sa kusina, nakakita siya ng liwanag mula sa nakabukas na refrigerator. Napatigil ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Doon, sa gitna ng kusina, nakatayo ang kanyang amang si Paulo. Wala itong bakas ng panghihina. Ang kanyang ama ay masiglang kumakain ng isang malaking hita ng lechon manok. Ang mantika ay gumugulong sa kanyang baba habang mabilis nang ngumunguya. Sa kabilang kamay nito ay hawak ang isang malamig na bote ng beer. Naririnig ni Luis ang bawat paglunok ng kanyang ama, mga tunog ng isang taong malusog at gutom na gutom. Walang ubo, walang hirap sa paghinga, walang sakit. Sa tabi ni Paulo ay si Aling Rosa na nakangiting nanonood sa kanyang anak. Dahan-dahan lang sa pagkain, Paulo. Baka mahuli tayo ng asawa mo. Pagkatapos nito, kahit araw-araw tayong maglechon, kayang-kaya na natin. Huwag kang mag-alala, ma. Sagot ni Paulo sabay tawa ng mahina, isang tawang puno ng pangungutya. Tulog na ang tangang yon. Bukas, pagdilat niya, wala na siyang bato. At tayo ay nasa langit na. Hindi nakagalaw si Luis sa kaniyang kinatatayuan. Ang laruan sa kaniyang kamay ay nahulog sa sahig, isang marahang kalabog na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Mabilis na lumingon si Paulo at Aling Rosa sa direksyon ng bata. Ang mga mata ni Paulo na kanina lang ay puno ng tamis at pangako kay Liana, ngayon ay naging kasing talim at kasing dumi ng isang hayop na nahuli sa akto. Ang maliit na plastik na kotse ay huminto sa paanan ni Paulo, isang piping saksi sa mabilis na pagbabago ng anyo ng isang ama. Ang mga mata ni Paulo ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, isang madilim na banta ang gumuhit sa kaniyang muka. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hita ng manok. Ang kaniyang mga daliri ay nangingintab pa sa sebo. Luis, ang boses ni Paulo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa bukas na refrigerator. Bakit gising ka pa? Akala ko ba ay matalino kang bata? Ang matatalinong bata, hindi nakikita ang mga bagay na hindi para sa kanila. Napaatras si Luis, ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang amoy ng pritong manok na dati paborito niya ay tila naging amoy ng nabubulok na karne sa kaniyang pang-amoy. Bago pa makasigaw ang bata, mabilis na lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang balikat ni Luis nang may diwastong higpit. Panaginip lang ito, apo. Bulong ng matanda. Ang kaniyang hininga ay amoy kape at panis na laway. Nagugutom lang ang papa mo, kaya pinilit niyang bumangon. Kahit masakit ang kanyang katawan, huwag mong gigisingin ang mama mo. Ayaw nating mag-alala siya. 'Di ba? Isang salita mo lang, baka hindi na kayanin ng papa mo ang operasyon bukas. Gusto mo bang mamatay ang papa mo dahil sa'yo? Ang bigat ng kasalanang ipinataw sa kanyang murang balikat ay nagpatahimik kay Luis. Tumakbo ang bata, pabalik sa silid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming sahig, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na ipinapakita ang masiglang pagkain ng kanyang ama. Kinabukasan, ang bahay ay napuno ng isang bagong presensya. Isang babaeng nagngangalang Selena ang dumating. Bit-bit ang mga supot ng prutas at mga mamahaling gamot. Ipinakilala siya ni Aling Rosa bilang malayong pinsan na tutulong sa pag-aalaga habang nagpapagaling ang mag-asawa. Si Selena ay kabaligtaran ni Liana. Ang kanyang balat ay makinis, walang bakas ng pagod o sikat ng araw. Ang kanyang mga kuko ay maayos. Ang pagkakapinta ng matingkad na pula kasing kulay ng dugong nakatakdang mawala kay Liana. Ang kanyang pabango, isang matamis ngunit masangsang na amoy ng banilya at bulaklak, ay tila sumasakop sa bawat sulok ng bahay, nilulunod ang amoy ng sabon at pawis na nakasanayan ni Liana. "Don't worry, Liana," sabi ni Selena habang nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaabot sa kanyang mga labi. "Ako na ang bahala kay Paulo. You just need to focus on the surgery.
Isang malaking sakripisyo itong ginagawa mo. Napakaswerte ni Paulo sa'yo. Napansin ni Liana ang paraan ng pagtingin ni Selena sa paligid. Hindi ito tingin ng isang bisita. Ito ay tingin ng isang bagong may-ari na sinusuri ang kaniyang ari-arian. Nang lumapit si Selena kay Paulo para ayusin ang kumot nito, nakita ni Liana ang isang mabilis at palihim na paghaplos ng daliri ni Selena sa palad ni Paulo. Isang haplos na puno ng pagnanasa, hindi ng pagkakamag-anak. Uminom ka muna nito, Liana, utos ni Aling Rosa, sabay abot ng isang baso ng madilim at malapot na likido. Pampalakas ito, para hindi ka manghina sa loob ng operating room. Liana drank the liquid without question, but as soon as the bitter taste hit her tongue, her world began to tilt. The edges of her vision blurred, and the voices of Paulo, Aling Rosa, and Selena became a distant hum, like insects buzzing in a humid afternoon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong ni Liana sa kaniyang sarili habang ang kaniyang katawan ay tila naging kasing bigat ng tingga. Isang kasangkapan na gagamitin, pagkatapos ay itatapon kapag wala ng pakinabang. Napahiga siya sa sofa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kisame na puno ng agiw. Sa kanyang pananakit ng ulo, nakita niya si Selena na kinuha ang kanyang sariling tapde. Ang tapde na ginagamit ni Liana sa paglalaba para sa kanilang pamilya. Isinuot ito ni Selena nang may pangungot siya habang nagsimulang magluto ng pagkain para kay Paulo. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa ni Selena ay tila isang insulto sa bawat taon ng paglilingkod ni Liana. Ang sarili niyang bahay, ang sarili niyang kusina, at ang sarili niyang asawa ay dahan-dahang kinukuha sa harap ng kanyang lumalabo ng paningin. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, narinig ni Liana ang mahinang tawanan mula sa kusina. Isang tawang hindi para sa isang naghihingalong asawa. Ito ay tawang puno ng tagumpay. At doon, sa ilalim ng lamesa kung saan nahulog ang kaniyang paningin, nakita ni Liana ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kaniyang puso sa kabila ng epekto ng gamot. Ang paa ni Paulo na nakapatong sa hita ni Selena at ang parehong disenyo ng maliit na tattoo ng isang bituin sa kanilang mga bukong-bukong, mga markang tila mga uod na gumagapang sa kaniyang kaluluwa. Ang silid ay tila lumiit, ang mga dingding ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Liana, habang ang epekto ng madilim na likidong ipinainom ni Aling Rosa ay patuloy na gumagapang sa kanyang mga ugat. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang isang maliit at nanginginig na katawan, si Luis. Ang bata ay pilit na isinisiksik ang kanyang sarili sa ilalim ng braso ng ina. Ang kanyang hininga ay mabilis at puno ng takot. Gising po kayo please, bulong ni Luis. Ang kanyang boses ay kasing liit ng huni ng isang ibong naliligaw. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Si Papa, nakita ko po siya kagabi. He was eating lechon, ma. Marami po siyang kinain. Hindi po siya sick. Sinubukan ni Liana na imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga talukap ay tila gawa sa mabigat na tingga. Ang bawat salita ni Luis ay parang isang malabong alingawngaw sa ilalim ng tubig. Luis, anak, baka nananaginip ka lang. No, ma, I'm telling the truth. And that lady, si Tita Selena, they were laughing. Sabi nila, "You're just a tool. Ma, please, aalis na tayo rito." Takot po ako kay Lola Rosa. Bago pa makasagot si Liana, ang pinto ng silid ay bumukas ng marahas. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang matalim na espada na humiwa sa kadiliman ng kwarto. Nakatayo roon si Aling Rosa. Ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot. Tila isang halimaw na handang lumamon. Luis, ano na namang kasinungalingan ang ikinakalat mo sa nanay mo? Ang boses ni Aling Rosa ay mababa, ngunit puno ng lason. Lumapit ang matanda at hinila si Luis palayo sa piling ni Liana. Ang maliit na kamay ng bata ay pilit na kumakapit sa duster ng kanyang ina.
Ngunit mas malakas ang bisig ng katarungan ng biyenan. Halika rito. Batang walang utang na loob. Ang papa mo ay naghihingalo at ikaw ay naggagawa-gawa ng kwento. Isang mabilis na pagdapo ng palad ni Aling Rosa sa pisngi ng bata ang nagpatigil sa mundo ni Liana. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang masakit na pagtama ng balat sa balat na nag-iwan ng mapulang marka sa mukha ni Luis. Huwag, huwag ang anak ko. Pilit na usal ni Liana, ngunit ang kanyang dila ay tila nakapako sa kanyang ngala-ngala. Tumahimik ka, Liana. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Baling ni Aling Rosa sa kanya. Ang mukha ay nagbagong anyo tungo sa isang mapanlinlang na awa. Ang bata ay kailangan lang maturuan ng leksyon. Masyado mo siyang pinalaki sa luho ng iyong atensyon, kaya hindi niya maintindihan ang sakripisyo ng kaniyang ama. Ako na ang bahala sa kanya. Bit-bit ang umiiyak na si Luis. Lumabas si Aling Rosa. Bago tuluyang sumara ang pinto, nakita ni Liana ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa kamay ni Luis. Ito ang drawing na ginawa ng bata kanina. Sa larawan, makikita ang tatlong tao. Isang babaeng mahaba ang buhok na may mga luhang asul, si Liana. Isang maliit na batang lalaki, si Luis. At sa gilid, isang madilim na anyo na may pulang ikis sa mukha, si Selena. Sa ilalim ng drawing, may mga salitang isinulat ni Luis sa kaniyang bungi-bunging paraan. Save Mama. Ang papel ay dahan-dahang nilipad ng hangin patungo sa ilalim ng kama, tila isang pangarap na itinago sa dilim. Narinig ni Liana ang tunog ng pag-iyak ni Luis mula sa malayo, na sinundan ng pagkalabog ng pinto ng bodega sa likod ng bahay. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Ang hiya na dati nagpapakulong sa kanya ay dahan-dahang napapalitan ng isang mabangis na galit. Hindi ito ang lagnat ni Paulo ang pumuputol sa kanyang hininga. Ito ay ang amoy ng panlilinlang na kasing baho ng kanal. Ang kanyang katawan ay maaaring lumpo dahil sa gamot, ngunit ang kanyang kaisipan ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng katotohanan. Ang mga matching tattoo, ang lechon sa hating gabi, ang kontrata ng lupa, ang pagmamalupit sa kanyang anak. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong ni Liana sa hangin. Ang kaniyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay ang unang patak ng isang paparating na bagyo. Sa kabilang silid, narinig niya ang boses ni Selena, masaya at malambing. Love, don't worry about the kid. Rosa will handle him. Bukas, pagkatapos ng surgery, diretso na tayo sa airport. Hayaan nating mag-recover ang hero mong asawa mag-isa. Ang tawa ni Paulo ay sumunod. Isang tawang kasing dumi ng burak. Sa dilim ng kanyang silid, sa kabila ng kanyang panghihina, ang mga daliri ni Liana ay dahan-dahang kumuyom. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad, sapat na sakit upang gisingin ang kaniyang diwa mula sa pagkakadroga. Hindi ako mamamatay bukas, sumpa ni Liana sa kanyang sarili. At kayong lahat ay magbabayad. Ang gabi bago ang nakatakdang operasyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang buwan sa labas ay tila isang matalim at maputlang karit na nakasabit sa langit. Nagbibigay ng malamig at nanunuot na liwanag sa loob ng silid ni Liana. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nagsimula nang humalo sa hangin ng kanilang bahay dahil dinala na rito ang ilang kagamitan para sa paglipat sa ospital mamayang madaling araw. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, nakaupo si Liana sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa epekto ng gamot, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw na ng kristal. Hawak niya ang isang lumang ballpen at isang piraso ng papel. Nais niyang sumulat ng isang huling mensahe para kay Luis, isang liham na magsisilbing kalasag ng kanyang anak kung sakaling hindi na siya magising mula sa mesa ng operasyon. Anak, tandaan mo, ang pag-ibig ng isang ina
ay hindi natatapos sa huling tibok ng kaniyang puso. Bago pa niya matapos ang pangungusap, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Mabilis na itinago ni Liana ang papel sa ilalim ng kaniyang unan. Pumasok si Paulo. Wala na itong suot na maskara ng sakit. Ang kaniyang lakad ay matatag at ang kaniyang mga mata ay hindi nakatuon sa mukha ng kaniyang asawa, kundi sa kaniyang relo. Liana, kailangan mo nang matulog, sabi ni Paulo. Ang kaniyang boses ay walang bakas ng init, kasing lamig ng sahig ng ospital. The ambulance will be here at 4:00 ng madaling araw. Ayaw nating madelay ang procedure dahil lang sa puyat ka. Tumingin si Liana kay Paulo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anino ng kanyang asawa sa pader ay tila isang higanting anino ng isang hayop na naghihintay ng kanyang huling hininga. Paulo, tawag ni Liana, ang kanyang boses ay mahina at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Natatakot ako. Paano kung may mangyaring masama sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Paulo. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Liana, ngunit ang haplos na yon ay hindi nagbigay ng ginhawa. Ito ay haplos ng isang taong sinusuri ang kalidad ng isang produktong ibebenta. Don't be dramatic, Liana. It's just a kidney, sagot ni Paulo. At sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang kaniyang pagkainip. Isipin mo na lang na pagkatapos nito, magiging maayos na ang lahat. Para sa atin din naman ito. Para sa pinto, patungo sa bago nating buhay. Pinto patungo sa bago ninyong buhay ni Selena, bulong ni Liana sa kaniyang isip. Nasaan si Luis? Tanong ni Liana, pilit na binabago ang usapan upang hindi mahalata ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Nasa kwarto niya, natutulog na. Pagsisinungaling ni Paulo nang hindi man lang kumukurap. Huwag mo na siyang isipin. Si Mama na ang bahala sa kanya. Alam ni Liana na si Luis ay nakakulong sa madilim at maalikabok na bodega, kasama ang mga lumang gamit at ang amoy ng amag. Ang kaniyang puso ay sumisigaw sa sakit, ngunit nanatili siyang tahimik. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang magtiis hanggang sa huling sandali. Umalis si Paulo at isinarang muli ang pinto mula sa labas. Narinig ni Liana ang tunog ng susi na pumipihit sa lock. Siya ay muling naging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Samantala, sa loob ng bodega, ang maliit na si Luis ay hindi natutulog. Ang kaniyang mga mata ay sanay na sa dilim. Gamit ang isang kalawanging pako na nakuha niya mula sa isang lumang silya, dahan-dahan niyang kinukaykay ang kahoy na bahagi ng pinto sa may gawing ibaba. Ang bawat gasgas ng pako sa kahoy ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo, humahalo sa dumi ng bodega. Naririnig niya ang mga daga na tumatakbo sa kisame. Ngunit hindi siya natatakot. Mas takot siya sa mangyayari sa kanyang inabukas. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang pako ay tumama sa isang bagay na matigas sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Inalis ni Luis ang mga papel at doon niya nakita ang isang brown envelope. May nakatatak na logo ng ospital na pagdadalhan sa kanyang ina. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Luis ang sobre. Sa loob ay may mga dokumento na may mga terminong hindi niya maintindihan, ngunit isang pangalan, ang malinaw na nakasulat sa itaas. Selena Villafuerte recipient, at sa ibaba ang nakalagay na donor, Liana Mercado. Walang pangalan ni Paulo, walang sakit na nabanggit tungkol sa kanyang ama. Ang lahat ng papel ay tungkol sa pagbebenta ng bahagi ng katawan ng kanyang ina para sa isang babaeng hindi naman nila kamag-anak. Sa sandaling iyon, ang takot ni Luis ay napalitan ng isang matinding determinasyon na hindi pang bata. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang ipaalam sa mundo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Mula sa bintana ng bodega, nakita ni Luis ang pagdating ng isang itim na sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Hindi ito ambulansya,
Ito ay isang mamahaling SUV. Lumabas si Selena, suot ang isang itim na salamin at nakipagkamay kay Aling Rosa na tila ba may tinatapos silang isang mahalagang transaksyon. Ang buwan ay tuluyan ng nagtago sa likod ng makakapal na ulap. Iniwan ang buong paligid sa isang nakakatakot na kadiliman. Ang oras ay tumatakbo. Ang kamatayan ay naghihintay. 4:00 ng madaling araw. Ang hangin ay may kasamang kakaibang lamig, yung uri ng lamig na tila tumatagos sa buto at nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nag-iisa. Ang tunog ng gulong ng stretcher sa semento ay hindi isang ingay, kundi isang hatol. Dahan-dahang iminulat ni Liana ang kanyang mga mata habang inilalabas siya ng bahay. Ang langit ay kulay ube at itim, walang bituin. Tila nakikiramay sa kanyang pagpanaw mula sa kanyang dating buhay. Dahan-dahan lang, baka magasgasan ng item. Narinig ni Liana ang boses ni Paulo. Hindi Liana, hindi love. Ang tawag sa kanya ay item. Isang bagay, isang kasangkapan. Dinala siya sa isang pribadong klinika sa labas ng lungsod. Malayo sa ingay ng mga pampublikong ospital. Ang amoy dito ay hindi amoy ng pag-asa. Ito ay amoy ng bakal, yodo at pera. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan. Ngunit para kay Liana, ito ang pinakamaduming lugar na kaniyang natapakan. Ipinasok siya sa isang silid na nababalutan ng puting gagyong. Sa kabilang bahagi ng kurtina, narinig ni Liana ang mahinang boses ni Selena. "Is the old man ready? My dad's condition is critical. Kapag natapos na ang transplant at nakuha na ni Paulo ang cut niya, we're leaving for Switzerland." Sabi ni Selena. Walang bakas ng pinsan sa kanyang tono. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagkainip. "Yes, Ma'am Selena. Ang donor ay nasa kabilang bed na. We just need to wait for the sedative to take full effect." Sagot ng isang boses na mukhang doktor. Ngunit ang tono nito ay kasing dumi ng isang negotiator sa black market. Ang puso ni Liana ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kaniyang dibdib. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang malupit na sampal. Ang kaniyang bato ay hindi para sa kaniyang asawa. Hindi para iligtas ang ama ni Luis. Ito ay para sa ama ni Selena, isang mayamang negosyante na handang bumili ng buhay kapalit ng pera, at si Paulo ang ahente na nagbenta sa sarili niyang asawa. Ganito na lang ba ang halaga ng 7 taon? Bulong ni Liana sa kanyang isip. Ang kaniyang hiya ay tuluyan ng natunaw at napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Ang bawat pagod niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para alagaan ang sakit-sakitan ni Paulo, ay para lamang sa sandaling ito kung saan gagawin siyang isang piraso ng karne. Samantala, sa loob ng bodega ng kanilang bahay, si Luis ay nagtatrabaho ng higit pa sa kaniyang kakayahan. Ang kaniyang mga maliit na daliri ay puno na ng sugat mula sa pako. Ngunit hindi siya tumigil. Sa wakas, ang isang bahagi ng bulok na kahoy sa ilalim ng pinto ay natanggal. Dahan-dahang gumapang palabas ang bata. Ang kaniyang damit ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Bitbit niya ang brown envelope na naglalaman ng ebidensya ng kataksilan. Sa kaniyang murang isipan, alam niyang ang kaniyang ama ay hindi na ang bayaning kaniyang tinitingala, kundi ang kontrabida sa buhay ng kaniyang ina. "Ma, wait for me." Usal ni Luis. Ang kaniyang boses ay nanginginig ngunit ang kaniyang mga hakbang ay matatag. Tumakbo siya patungo sa kalsada, umaasang may isang taong makakatulong sa kanya. Sa klinika, pumasok si Paulo sa silid ni Liana. Akala niya ay tulog pa ang kanyang asawa. Lumapit siya at hinawakan ang buhok ni Liana, isang huling haplos na puno ng pangungutya. "Don't worry, Liana. Hindi ka naman mamamatay. Mabubuhay ka. Pero wala na kaming pakialam kung saan ka mapunta pagkatapos nito. You served your purpose. Salamat sa regalo mo. Dahil sa'yo, magiging milyonaryo na ako.
Bulong ni Paulo bago humalik sa noo nito. Isang halik ni Judas na nag-iwan ng malapot na pakiramdam sa balat ni Liana. Hindi gumalaw si Liana. Nanatili siyang nakapikit, pilit na pinipigilan ang kanyang hininga na bumilis. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng dendam, paghihiganti. Narinig niya ang tunog ng pag-andar ng kariton. Sinimulan na siyang itulak patungo sa operating room. Ang mga ilaw sa kisame ay mabilis na dumadaan sa kaniyang paningin, puti, malamig at walang puso. Sa kanto ng kalsada, isang patrol car ng pulis ang nakakita sa isang maliit na batang lalaki na tumatakbo sa gitna ng dilim. Hawak ang isang envelope at umiiyak ng walang tunog. Ang oras ay tumatakbo. Ang talim ng anit ay inihahanda na. Ang gigil ng tadhana ay nagsisimula pa lamang magparamdam. Malamig. Ang lamig na ito ay hindi katulad ng lamig ng tubig sa madaling araw kapag naglalabas si Liana ng mga maong na pantalon ng kaniyang mga kliyente. Ang lamig na ito ay nanunuot. Tila mga karayom ng yelo na pilit pumapasok sa kaniyang mga ugat. Nakahiga siya sa isang dambana ng sakripisyo, ang operating table, habang ang malalaking bilog na ilaw sa kisame ay tila mga matang walang kurap na nakatingin sa kanyang kahubaran at kahihiyan. Ang amoy ng antiseptic ay kasing tapang ng amoy ng kamatayan. Naririnig ni Liana ang mahinang tunog ng mga kagamitang bakal na inihahanda sa kaniyang tabi. Bawat pagtama ng metal sa metal ay tila isang babala sa kaniyang nalalapit na pagkawala. Bagaman mabigat ang kaniyang mga talukap dahil sa gamot, ang kaniyang pandinig ay naging kasing talas ng anit na gagamitin sa kanya. Sa likod ng salamin ng observation room, narinig niya ang isang pamilyar na tawa. Isang tawang hindi dapat naririnig sa isang lugar kung saan may nag-aagaw buhay. "Don't look so tense, Paulo. Everything is under control." Boses yun ni Selena. Nararamdaman ni Liana ang presensya ng babae, amoy vanilya at tagumpay, kahit na may pader na naghihiwalay sa kanila. "The surgeon is one of the best in this underground circle. Lilipat lang ang bato ng asawa mo sa daddy ko. At pagkatapos, we can have our happily ever after." "I'm not tense because of her, Selena," sagot ni Paulo, at ang kanyang boses ay puno ng pagkainip na tila ba naghihintay lang siya ng isang deliver ng pagkain. "Naiinip lang ako sa transfer. Siguraduhin mong paglabas ng organ na, yan, pasok na ang pera sa account ko. I don't want any delays. Ayaw ko nang bumalik sa butas na tinitirhan namin." Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang dumi na ipinapahid sa 7 taon nilang pagsasama. Ang hiya na nararamdaman ni Liana ay hindi na para sa kaniyang sarili, kundi para sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ganito na lang ba ang halaga ng kaniyang pagkatao? Isang pirasong laman na ititinda sa palengke ng kasakiman upang pambili ng bagong buhay para sa iba. "You're so heartless, love. I like it," biro ni Selena, na sinundan ng isang tunog ng halik. "Kaya nga kita pinili. You know how to get what you want no matter the cost." "Si Mama ang mas matindi," dagdag ni Paulo. Siya ang nag-convince kay Liana na utang na loob ang tawag dito. Kung hindi dahil sa drama ni Mama, baka nahirapan pa tayong makuha ang pirma ng tangang yan. Sa ilalim ng telang puti na bumabalot sa kanya, ang mga daliri ni Liana ay dahan-dahang kumuyom. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang epekto ng sedative ay tila unti-unting nilalabanan ng kaniyang matinding galit. Gusto niyang bumangon, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit, ngunit ang kaniyang katawan ay nananatiling bilanggo ng gamot. Pumasok ang doktor, suot ang kaniyang maskara na tila isang berdugo. Ang kaniyang mga mata ay walang emosyon, nakatingin lamang sa katawan ni Liana bilang isang mapagkukunan ng kita. "Prepare the incision site." Utos ng doktor sa nurse. Naramdaman ni Liana ang malamig na likido ng iodine na ipinapahid sa kaniyang tagiliran. Ang bawat haplos ng bulak
ay tila isang guhit ng tadhana. Ang kanyang isipan ay bumalik kay Luis, ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga pa. Luis, anak, patawarin mo si Mama kung hindi na ako makabalik. Bulong niya sa kaniyang diwa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng operating room, isang hindi inaasahang kaguluhan ang nagmula sa labas ng pintuan. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang at ang pagsigaw ng mga tao ay tila isang kidlat sa gitna ng malinis na pasilyo. Hindi niyo pwedeng gawin to. Ang asawa ko, ang papa ko. Ang boses na yon, maliit, nanginginig, ngunit puno ng kapangyarihan. Bumukas ang pinto ng observation room ng marahas. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Liana ang isang maliit na anyo na pilit kumakawala sa mga kamay ng mga security guard. Si Luis, ang kanyang anak, na may mga sugat sa kamay at dumi sa mukha, ay nakaturo sa kanyang ama. "Bulaan ka, Papa. Nakita kita. Wala kang sakit." Sigaw ni Luis. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong klinika. Kasing talim ng katotohanan, ang mukha ni Paulo ay biglang namutla. Tila siya ang naging pasyente sa isang saglit. Ang kanyang kamay na kanina ay hawak ang baso ng kape ay nagsimulang manginig. "Luis, paano kang..." Hindi makapagsalita si Aling Rosa na nakatayo sa tabi ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Tumingin ang doktor sa kanyang mga kliyente, pagkatapos ay sa bata, at huli ay kay Liana. Sa pagkakataong ito, nakita ni Liana ang kanyang pagkakataon. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa doktor. Isang tingin na nagsasabing, "Alam ko ang lahat." Ang bawat yabag ng maliit at walang sapin na paang yon ay nag-iiwan ng maputlang pulang marka sa makinang at maputing sahig ng klinika. Si Luis, ang batang laging itinuturing na tahimik at sunod-sunuran, ngayon ay tila isang maliit na bagyong bumubuga ng apoy sa gitna ng malamig na gusali. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng kaniyang pasan-pasan sa loob ng gusot-gusot na brown envelope. "Bitiwan niyo ako! Hindi niyo pwedeng saktan ng mama ko!" Sigaw ni Luis. Ang kaniyang boses ay pumiyok sa gitna ng galit at pagod. Ang kaniyang maliit na katawan ay pilit na kumakawala sa mga guwardiyang tila mga pader na bakal na humaharang sa kaniyang landas. Sa loob ng observation room, ang mukha ni Paulo ay nagmistulang abo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kaniyang anak at sa mga dokumentong hawak nito. "Luis, umuwi ka na. Sinong nagdala sa iyo rito? Ma, bakit siya nandito?" Si Aling Rosa, na kanina lang ay mukhang reyna ng kanyang sariling kaharian, ay napaatras. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng panalangin. Puno ito ng panunuya at pangamba. Paano siyang nakalabas sa bodega? "Walang hiya kang bata ka. Sinisira mo ang lahat." "I saw everything, Papa. Everything!" Luis managed to throw the envelope onto the table. Ang mga papel ay kumalat. Nagpapakita ng mga transaksyon ng mga pangalan nina Selena at Paulo. At ang tunay na kondisyon ng kalusugan ni Paulo na walang bahid ng sakit. "You're not sick. You're just selling Mama ang sama-sama niyo." "Shut up, you brat!" Sigaw ni Selena. Ang kaniyang boses ay kasing talim ng basag na kristal. Wala na ang kaniyang mapagkunwaring tamis. Ang kaniyang mukha ay naging kasing pangit ng kaniyang hangarin. "Paulo, do something. Kapag hindi natuloy ang surgery na ito, you'll never see a single cent." Dahil sa takot na mawala ang milyon-milyong piso, mabilis na lumapit si Paulo kay Luis. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak nang napakahigpit na tila ba hindi ito kaniyang sariling dugo at laman. "Akin na yan, huwag kang makialam dito." Ngunit bago pa madampot ni Paulo ang mga ebidensya, naramdaman ni Luis ang isang kakaibang lakas. Kinagat niya ang braso ng kanyang ama ng buong lakas.
Isang kagat ng isang batang nagnanais na mabuhay ang kaniyang ina. Ang tunog ng pagmura ni Paulo ay umalingaw-ngaw at sa pagkakataong yon, mabilis na tumakbo si Luis patungo sa pintuan ng operating room. "Mama, gising po kayo! Mama!" Ang paghampas ng maliit na kamay ni Luis sa makapal na salamin ay tila isang kulog sa pandinig ni Liana. Sa loob ng operating room, ang doktor ay napatigil. Ang talim ng nganit ay nakabitin sa hangin. Ilang pulgada na lang mula sa balat ni Liana. Nakita ng doktor ang kaguluhan sa labas at higit sa lahat, nakita niya ang mga ilaw ng asul at pulang sasakyan na sumasalamin sa mga bintana ng klinika. Ang tunog ng mga sirena ay hindi na isang malayong huni. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa kawalang katarungan. "The police are here!" Bulong ng nurse, ang kaniyang boses ay puno ng takot. Binaba niya ang mga kagamitan at lumayo sa mesa. "Hindi niyo pwedeng itigil to. Tapusin niyo ang operasyon." Sigaw ni Selena mula sa kabilang panig. Ang kaniyang mga kamay ay nakadikit sa salamin habang ang kaniyang muka ay balot ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang malakas na pagbagsak ng pintuan ng klinika sa ibaba ay narinig hanggang sa itaas. Ang mga yabag ng mabibigat na bota ng mga awtoridad ay tila isang martsa ng katarungan. Si Luis, na ngayon ay nakaluhod na sa harap ng pinto ng operating room, ay humihikbi na ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina na nakahiga sa mesa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ni Liana. Ang drawing na ibinigay ni Luis kanina, na ngayon ay gusot na sa bulsa ng bata, ay tila nagbigay ng isang mahiwagang koneksyon. Liana opened her eyes fully. She looked at her son through the glass, and in that moment, the awe for her own self turned into a fierce will to survive. "Anak." Ang piping usal ni Liana, ang kaniyang hininga ay bumabalot sa oxygen mask. Sa labas, ang mga pulis ay pumasok na sa observation room. Ang tunog ng mga cuffed metal na nagkakalambugan ay naging pinakamasarap na musika sa pandinig ni Luis Suba. Si Paulo ay nakayuko, si Aling Rosa ay gumuho sa isang sulok, at si Selena ay pilit pang nagtatago ng kaniyang mukha. Ang anghel ay nakatakas na sa kanyang hawla at dala niya ang liwanag na susunog sa lahat ng dilim ng kanilang kataksilan. Ang katahimikan sa loob ng pribadong klinika ay binasag hindi ng ingay, kundi ng bigat ng bawat hakbang ng mga awtoridad na pumasok sa observation room. Ang amoy ng antiseptic na dati nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan ay naging amoy ng isang kulungang walang rehas. Ang bawat ilaw na nakatutok sa mesa ng operasyon ay tila naging mga matang naglalantad sa bawat dumi ng budhi ni Paulo at Aling Rosa. "This is a mistake! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo!" Ang sigaw ni Selena, ang kanyang boses, ay kasing talim ng basag na bote habang pilit niyang binabawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng isang pulis. Ang kanyang mamahaling suot ay nagusot at ang kanyang itim na salamin ay nalaglag sa sahig, nagpapakita ng mga matang puno ng puot at takot. "I have connections. You can't just barge in here." "Ma'am, you have the right to remain silent." Ang malamig na sagot ng opisyal, habang ang tunog ng bakal na nagkakalambugan, ang posas, ay umaling-aungaw sa silid. Ito ang tunog ng katapusan ng kanyang karangyaan. Si Paulo ay hindi makagalaw. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kaniyang mga kamay ay nakataas, ngunit nanginginig, tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Tumingin siya kay Luis, ang kaniyang sariling anak, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng isang matangkad na pulis, hawak ang envelope na naglalaman ng kaniyang kamatayan sa batas. "Luis, anak, bakit mo ginawa ito sa papa?" Ang boses ni Paulo ay puno ng pekeng pait. Pilit pa ring gumagamit ng emosyonal na manipulasyon. "Gusto mo bang mabilanggo ang tatay mo? Ginagawa ko lang ito para sa atin, para sa future mo." "Future?" ang sagot ni Luis.
Ang kanyang maliit na boses ay naging kasing tatag ng isang lalaki. Ang sabi mo, mamamatay ka na kapag hindi binigay ni Mama ang bato niya. Pero nakita kitang kumakain ng lechon, Papa. Nakita kitang tumatawa kasama ang babaeng yan. Ang future na sinasabi mo ay para lang sa inyo, hindi para sa amin ni Mama. Ang bawat salita ng bata ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Paulo. Ang kanyang mga kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Si Aling Rosa naman ay gumuho sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na rosaryo ay ngayon ay nakatakip sa kanyang mukha, ngunit walang luhang lumabas. Liana, Liana, sabihin mo sa kanila, pamilya tayo. Utang na loob. Dahan-dahang bumangon si Liana mula sa mesa ng operasyon sa tulong ng isang nurse. Inalis niya ang oxygen mask. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng liwanag. Tumingin siya sa kanyang biyenan, ang babaeng gumamit ng utang na loob bilang isang tanikala sa loob ng 7 taon. Ang utang ko sa inyo, Nay, ay nabayaran na ng bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay ko sa bahay na yon. Ang boses ni Liana ay mahina, ngunit bawat titik ay malinaw na tila ukit sa bato. Pero ang utang ninyo sa akin, ang utang ninyo sa pagkatao ko at sa kinabukasan ng anak ko, iyan ang pagbabayaran ninyo sa harap ng batas. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang doktor at ang mga nurse na sangkot sa ilegal na operasyon ay isa-isang pinusasan. Ang mga kagamitang medikal na inihanda para sa pagkuha ng organo ni Liana ay iniwang nakatiwangwang, mga piping saksi sa isang krimeng hindi natuloy. Habang inilalabas si Paulo sa silid, muling nagtama ang kanilang mga paningin. Walang pag-ibig, walang lungkot, tanging matinding pagkaasiwa ang naramdaman ni Liana. Ang lalaking kanyang sinamba ay isa lamang palang maliit at kawawang nilalang na nagtago sa likod ng mga pangako. I'm sorry, Liana. Please, bulong ni Paulo habang dumadaan sa kanyang tabi. Hindi sumagot si Liana. Tumingin siya sa kanyang mga paang nakayapak sa malamig na sahig. Ang lamig ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ito ang lamig ng isang bagong simula. Naramdaman ni Liana ang paglapit ni Luis. Niyakap niya ang kanyang anak nang mahigpit. Ang amoy ng alikabok at pawis ng bata ay naging pinakamasarap na pabango para sa kanya. Ang kanyang puso, na kanina ay tila titigil na sa pagtibok, ay muling nakaramdam ng isang malakas at masiglang kumpas. Sa labas ng klinika, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang kulay ng langit ay nagbabago mula sa madilim na ube patungo sa isang maliwanag na ginto. Ang gigil ng madla na nakapanood sa balita sa labas ay nauwi sa palakpakan nang makita nilang ligtas na inilalabas ang mag-ina. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng mga pulis at posas. Dumating ito sa anyo ng isang batang matapang at isang inang natutong bumitaw sa maling pag-ibig. Ang loob ng himpilan ng pulisya ay nababalot ng isang uri ng liwanag na hindi nakakapagbigay ng ginhawa. Isang maputla at kumukurap-kurap na fluorescent light na naglalantad sa bawat lamat ng pagkatao ng mga naroon. Amoy ng lumang papel, tuyong tinta, at matapang na kape na kanina pa nakatambak ang sumasalubong sa bawat paghinga. Sa gitna ng ingay ng mga makinilya at usapan ng mga opisyal, nakaupo si Liana sa isang kahoy na bangko. Yakap-yakap si Luis na mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan sa kabila ng ingay. Sa loob ng interrogation room na may salaming hindi nakikita ang nasa loob, nagaganap ang huling yugto ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Hindi ko ginusto ito, officer. Sinunod ko lang ang utos ni Mama. Ang boses ni Paulo ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at kawalan ng hiya. Sa kabilang bahagi ng mesa, si Aling Rosa ay nakaupo. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na lalong nagbitak-bitak sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang paboritong anak.
Ang rosaryong kanina'y hawak niya ay nakalapag na sa lamesa, tila isang sinturon ng katarungan na wala ng silbi. "Paulo, anong sinasabi mo?" Bulong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. "Ma, kailangan nating magsabi ng totoo." Baling ni Paulo sa kaniyang ina, ngunit ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, kundi ang pagnanais na isalba ang sarili niyang balat. "You were the one who planned the utang na loob drama. Sabi mo, madaling lokohin si Liana. Sabi mo, kailangang makuha ang pera ni Selena para makabayad tayo sa mga utang mo sa sugal. I was just a sick man in your script, Ma." Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang patalim na itinataga sa puso ni Aling Rosa. Ang babaeng nagturo sa kaniyang anak kung paano maging mandaraya ay ngayon ay nagiging biktima ng sarili niyang likha. Ang halimaw na kaniyang pinalaki at kinunsinti ay ngayon ay lilingon at lalamunin siya ng buo. "You ungrateful child!" Sigaw ni Aling Rosa. Ang kaniyang hiya ay tuluyan ng pinalitan ng isang mabangis na puot. "Ako ang nag-alaga sa iyo. Ako ang nagtakip sa lahat ng dumi mo. Pinili niyo ni Selena na ibenta ang asawa mo at ngayon ako ang ituturo mo. Dahil ikaw ang mastermind, Ma. Ikaw ang nag-ipit kay Lana." Depensa ni Paulo habang tumitingin sa pulis na may kasamang pekeng luha. "Officer, I'm a victim too. My mother manipulated me. I was weak because of my illness and she took advantage of that. Please, I can testify against her and Selena." Sa labas ng silid, narinig ni Liana ang lahat sa pamamagitan ng nakabukas na speaker. Isang mapait na ngiti ang sumimilay sa kaniyang mga labi. Ito ang karma, na mas matindi pa sa pagkakakulong, ang makita ang dalawang taong sumira sa buhay mo na naglalaban-laban at naglalaglagan para sa sariling kaligtasan. Pumasok ang isang abogado, bit-bit ang mga bagong ebidensya. "Mr. Mercado, meron kaming record ng usapan ninyo ni Selena Villafuerte mula sa kanyang cellphone. Malinaw na ikaw ang nakipag-negotiate sa presyo ng bato ng asawa mo. 2 million pesos, right? At kalahati noon ay na-transfer na sa account mo bago pa ang operasyon." Natahimik si Paulo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng drama ay biglang naging hungkag. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumaylay. Wala na siyang matataguan. Ang bawat sulok ng kanyang kataksilan ay naliwanagan na. Lumapit si Liana sa pintuan ng interrogation room. Kumatok siya ng bahagya at pumasok sa loob. Bit-bit ang kanyang dangal na 7 taon niyang itinago. Tiningnan niya si Paulo. Pagkatapos ay si Aling Rosa. "Tapos na ang palabas," sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng presinto. "Hindi niyo na kailangang magturuan. Dahil sa harap ng Diyos at sa harap ng anak ko, pareho kayong mamatay sa konsensya ninyo. Liana, tulungan mo ako. Asawa mo ako." Pilit na pagmamakaawa ni Paulo, sinusubukang abutin ang kamay ni Liana. Iniwas ni Liana ang kanyang kamay. Tila ba ang haplos ni Paulo ay isang dumi na hindi na kailanman mabubura. "Wala na akong asawa, Paulo. Ang asawang kilala ko ay namatay na kasabay ng mga pangako mo. Ang nakikita ko na lang dito ay isang estranghero na nagbenta ng kanyang kaluluwa para sa pera." Binaling ni Liana ang kanyang tingin kay Aling Rosa. "At kayo, Nay. Salamat. Salamat dahil sa kalupitan ninyo. Natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang utang na loob ko sa inyo ay tapos na. Mula ngayon, ang tanging utang na iisipin ko ay ang utang ko sa sarili ko at kay Luis. Ang bigyan siya ng buhay na walang bahid ng inyong pangalan." Habang inilalabas si Liana ng pulis para ibigay ang kanyang huling statement, narinig niya ang muling pagsiklab ng away sa loob ng silid. Ang mag-ina ay nagmumurahan, naglalaglagan, at nagwawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Liana. Ang bawat hakbang niya palayo, sa silid na yon,
ay tila pagpunit sa isang madilim na pahina ng kanyang nakaraan. Sa labas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa kanyang mukha, dala ang amoy ng kalayaan at bagong umaga. Ang bahay na dating tila isang malaking bilangguan ay nakatayo pa rin sa gitna ng maduming eskinita, ngunit sa mga mata ni Liana, nawala na ang kapangyarihan nito. Ang amoy ng amag, ng mga luma at basang damit, at ang halimuyak ng mapanlinlang na insenso sa altar ni Aling Rosa ay hindi na nakakasakal. Sa halip, ang hangin ay tila nagdadala ng mensahe ng pamamaalam. Dahan-dahang pumasok si Liana sa loob, hawak ang kamay ni Luis. Ang bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala ng 7 taon niyang pagtitiis. Nakita niya ang kanyang lumang planggana sa likod bahay, ang kasangkapang naging saksi sa kanyang pagod. Sa bawat butil ng pawis na pumatak para lamang mapakain ang isang pamilyang binalak siyang katayin. Ma, kukunin po ba natin ang mga laruan ko? Mahinang tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay may bakas pa rin ng pag-aalangan. Tila natatakot na baka biglang lumitaw si Aling Rosa sa dilim. Kukunin lang natin ang mahahalaga, anak, sagot ni Liana. Ang mga bagay na may dalang lungkot, iiwan na natin dito. Pumasok si Liliana sa kanilang silid ni Paulo. Ang kama ay gulo-gulo pa rin. Tila isang piping saksi sa huling gabing ginugol niya bilang isang asawang bulag sa katotohanan. Nakita niya sa ibabaw ng maliit na lamesa ang kanyang singsing sa kasal. Isang manipis na ginto na binili nila mula sa unang sahod ni Liana sa paglalaba. Noong panahong iyon, akala niya ay simbolo ito ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang mantsa. Isang tanikalang dahan-dahang kumain sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang singsing, naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang palad. Ngunit sa halip na umiyak, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa, sa tapat ng larawan nilang mag-asawa na kaniyang itinobla. Ito na ang huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo, Paulo. Bulong ni Liana sa hangin. Ang kalayaan ko. Habang nag-eempake, natagpuan ni Liana ang itim na pouch na nakita niya noon sa ilalim ng altar. Binuksan niya ito at tumambad ang ilang libong piso at mga alahas na ninakaw ni Aling Rosa mula sa kanyang ipon sa loob ng maraming taon. Ito ang perang itinago ng matanda habang nagkukunwaring wala silang pambili ng gamot ni Paulo. Hindi nanginginig ang kamay ni Liana habang inilalagay ang pera sa kanyang bag. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay ang huling singil sa 7 taon ng kanyang pagkaalipin. Bago lumabas, dumaan si Liana sa bodega kung saan ikinulong si Luis. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy ng pinto. Ang sakit na naramdaman niya para sa kaniyang anak ay naging isang matibay na pundasyon para sa kaniyang bagong buhay. Hindi na siya muling papayag na apihin ang kaniyang dugo at laman. Sa labas ng eskinita, isang lumang jeepney ang naghihintay sa kanila. Isinakay ni Liana ang kanilang mga gamit, isang maliit na maleta, ang mga paboritong libro ni Luis, at ang kaniyang sariling dangal. Ma, saan na tayo pupunta? Tanong ni Luis, habang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar na kaniyang kinagisnan. Sa isang lugar kung saan hindi natin kailangang matakot sa dilimlos, sagot ni Liana habang nakatingin sa labas ng bintana. Narating nila ang isang maliit na paupahang kwarto sa isang subdivision na malapit sa dagat. Hindi ito mansyon, hindi rin ito kasing garbo ng bahay na pinangarap ni Paulo kasama si Selena. Ngunit ang bintana nito ay malaki, sapat para pumasok ang liwanag ng araw at ang sariwang amoy ng alat mula sa dalampasigan. Sa unang gabi nila sa bagong tirahan, hindi nakaramdam ng pagod si Liana. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikang matagal na niyang kinalimutan. Inihanda niya ang hapunan para kay Luis, isang simpleng ulam, ngunit niluto ng may tunay na pagmamahal at walang halong takot. Habang pinapanood niyang kumakain ang kanyang anak,
Kinuha ni Liana ang isang maliit na paso at isang buto ng punong kalamansi. Dahan-dahan niyang itinanim ito sa lupa. Bakit po tayo nagtatanim, Ma? Tanong ni Luis. Dahil ang mga sugat, anak, ay parang lupa. Paliwanag ni Liana habang dinidiligan ng paso. Maaring madumi at masakit sa simula. Pero kung aalagaan mo at lalagyan ng pag-asa, balang araw, mamumunga ito ng isang bagay na matamis at kapaki-pakinabang. Ito ang simula ng ating paghilom. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng hiya at utang na loob na ipinataw sa kanya ay tuluyan ng natunaw. Ang babaeng lumabas mula sa klinika ay hindi na ang Liana na biktima. Siya ay isang babaeng muling nabuo mula sa mga abo ng kataksilan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang makapal na nobela na dahan-dahang binubuklat ng tadhana. Ang bawat ikot ng makina sa pananahi ni Liana ay tila isang matamis na himig ng kaniyang bagong buhay. Isang ritmo na hindi na idinidikta ng takot, kundi ng kaniyang sariling mga pangarap. Ang kaniyang maliit na patahian sa tapat ng dagat ay amoy ng bagong telang koton at sariwang hangin na may dalang alat mula sa dalampasigan. Wala na ang amoy ng sabon sa labada na nagpapakulubot sa kaniyang mga daliri. Ngayon, ang kaniyang mga kamay ay humahawak ng mga makukulay na seda at magagandang disenyo. Ang kaniyang mga gawa ay naging tanyag sa bayan dahil sa bawat tahi ay may kalakip na pag-asa at tibay ng loob. Ma, look! I got another gold star for my project. Sigaw ni Luis habang tumatakbo papasok sa shop. Ang kaniyang balat ay malusog at kulay kayumanggi dahil sa paglalaro sa ilalim ng araw, malayo sa maputla at madungis na batang ikinulong sa bodega noon. Ang galing naman ng anak ko. Ngumiti si Liana, isang ngangiting umabot sa kaniyang mga matang wala na ang bakas ng mga luhang asul. Sige na, magpalit ka na ng damit at kakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Habang nag-aayos ng mga gamit, isang kartero ang tumigil sa tapat ng kaniyang pintuan. Iniabot nito ang isang sobre na may tatak ng kawanihan ng bilangguan. Ang sulat ay galing kay Paulo. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang sobre, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa isang uri ng pinal na pagsasara. Ang sulat ay puno ng mga salitang humihingi ng tawad, mga pangakong magbabago na siya, at isang balitang tila isang mapait na biro ng langit. Liana, please, patawarin mo ako. Ang sabi ng doktor dito sa loob, may malalang impeksyon ang mga bato ko. Kailangan ko ng donor. Totoo na ito, Liana. Wala nang acting. Natatakot ako. Ayaw ko pang mamatay dito ng nag-iisa. Naramdaman ni Liana ang lamig ng papel sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mainit at panatag. Ang karma ay dumating hindi sa paraang kaniyang hiniling, kundi sa paraang karapat-dapat para sa isang lalaking binalak ibenta ang buhay ng kaniyang asawa. Si Paulo, na nagkunwaring mamatay para sa pera, ngayon ay tunay na nahaharap sa kamatayan at walang sinumang nais tumulong sa kanya. Si Aling Rosa naman, ayon sa balita, ay unti-unti nang nawawala sa sariling kaisipan sa loob ng selda, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng anak niyang siya rin ang sumira. Tiningnan ni Liana ang sulat sa huling pagkakataon. Walang galit, walang puot. Tanging isang malalim na pagkaasiwa. Kinuha niya ang isang posporo at sinindihan ang dulo ng papel. Pinanood niya ang apoy habang dahan-dahang kinakain ang mga salitang puno ng kasinungalingan. Ang abo ay nilipad ng hangin patungo sa dagat. Naglalaho sa gitna ng malalawak na alon. Ang anino ni Paulo ay tuluyan ng nabura sa kanyang mundo. Lumabas si Liana sa beranda at tiningnan ang paglubog ng araw. Ang langit ay naglalabas ng mga kulay ng ginto, ube at rosas. Isang obra maestra na tanging diyang mga nakaligtas sa bagyo ang makakaunawa sa kagandahan.
Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Luis na humahawak sa kaniyang palad. Ma, ang ganda ng sunset, di ba? Sabi ni Luis habang nakatingin sa abot tanaw. Oo, anak, bulong ni Liana. At ang pinakamagandang bahagi, alam nating bukas, sisikat muli ang araw at wala na tayong kailangang katakutan. Ang hiya ay wala na. Ang utang na loob ay nabayaran na ng katarungan. Ang tanging natira ay ang kalayaan ng isang inang natutong lumaban at ang kinabukasan ng isang batang magiging matapat sa kaniyang sarili. Sa ilalim ng malawak na langit, si Liana ay hindi na biktima. Siya ay isang reyna ng kaniyang sariling tadhana.